Mikal Bridges nagsakripisyo sa Knicks, nag-pay cut. NBA nakatanggap ng warning over sa NBA globalization. At Kevin Love reunion kay LeBron, gustong maglaro sa Lakers. Sumang-ayon si Mikal Bridges sa isang 4 na taon na kontratang extension na nagkakahalaga ng $150 milyong sa New York Knicks. Ang kasunduan na iniulat ng ESPN ngayong araw ay tila matagal nang pinaplano, higit 1 taon na mula nang makuha ng Knicks si Bridges noong nakaraang off-season sa isang malaking trade mula sa Brooklyn Nets. Pagkatapos makuha siya, agad ding pumirma ang Knicks ng pangmatagalang kontrata kay Jalen Brunson, ang kanilang pangunahing point guard, sa isang deal na pabor sa team at mas mababa kaysa sa karaniwang halaga sa market. Noon pa man ay inaasahan na susunod si Bridges, former teammates ni Brunson sa Villanova, sa parehong hakbang upang manatiling buo ang championship contending roster na binuo ng New York nitong mga nakaraang taon. Sa pagpirma niya ang 5 starters ng Knicks mula nung nakaraang regular season, kung kailan nakarating sila sa kanilang unang Eastern Conference Finals sa loob ng 25 taon, ay lahat may kontrata na para sa susunod na 2 season. Bagaman mahal ang kabuuang gastos upang mapanatili ang mga players na ito, parehong nagbigay ng makabuluhang konsesyon si Bridges at ang Knicks upang maisakatuparan ang kasunduan. Ano ngayon ang ibig sabihin ng extension ni Bridges para sa New York sa maikli at mahabang panahon? Bagamat hindi kasing taas ng market value ni Brunson ang halaga ni Bridges, pareho ang naging pasya nila pagdating sa pananalapi. Pareho silang nasa mga kontratang mas mababa kaysa sa halaga sa open na market at pareho lamang karapat-dapat sa 40% pagtaas ng sahod sa unang taon ng bagong deal ayon sa mga limitasyon ng extension para sa mga veteran player. Kung naghintay si Brunson ngayong taon ng free agency, malamang na pumirma siya ng 5 taon na maximum na kontrata na magsisimula sa 30% ng salary cap. Ngunit pinili niyang tanggapin ang mas mababang halaga. Malabong si Bridges ay makakakuha rin ng 30% max bilang free agent sa susunod na taon. Ngayon, hindi na natin malalaman. Sumunod siya sa yapak ni Brunson sa pamamagitan ng maagang extension, pasok sa 40% limitasyon. Ngunit siya ay hindi pa na nga kumuha ng pinakamataas na halaga na maaari sana niyang makuha. Kung tinanggap niya ang 40% raise na may 8% pagtaas bawat taon, aabot sana sa humigit kumulang $156 milyong ang extension. Sa halip, tinanggap niya ang $150 milyong. Hindi kasing laki ng diskwento na ibinigay ni Brunson pero malaking tulong pa rin. Bawat dolyar ay mahalaga sa panahon ng apron rules ng salary cap. Hindi lang sa pera tumulong si Bridges sa Knicks, nagbigay din siya ng kalamangan sa oras. Kapag ang isang manlalaro ay tumanggap ng 20% o higit pa na pagtaas ng sahod sa unang taon o mas mataas sa 5% taunang pagtaas, hindi siya maaaring i-trade sa loob ng 6 na buwan. Ilang NBA players ang sadyang naghihintay bago mag-extend ng kontrata para hindi sila matrade agad, gaya ni Lauri Markkanen, ngunit hindi ito ginawa ni Mikal Bridges. Pwede sana siyang magkaroon ng no trade period kung naghintay siya hanggang Agosto bago pumirma, pero pinili niyang mag-extend noong Hulyo dahil dito eligible siyang matrade bago ang trade deadline. Dahil matagal nang interesado ang Knicks kay Antetokounmpo, maaring maging mahalaga ang mga araw na iyon. Kung nais ng New York na habulin siya ngayong season at gamitin si Bridges bilang trade asset, maaari na nila itong gawin. Sa sumunod na balita naman, ipinahayag nina Kendrick Perkins at Richard Jefferson, mga former players sa NBA, ang kanilang pag-aalala sa patuloy na globalisasyon ng liga na ayon sa kanila ay maaaring negatibong makaapekto sa pag-unlad ng mga American player ng basketball. Nagkaroon sila ng talakayan sa pinakabagong episode ng Road Trippin' Podcast kung saan sinabi ng nila na ang lumalawak na talent pool mula sa ibang bansa ay nagiging hamon para sa mga US-based prospects. Ayon kay Perkins, lumalawak ang agwat ng talento sa pagitan ng mga American players at international players dahil sa global na pag-unlad ng basketball. Batay sa kanyang karanasan sa isang AAU tournament, nagbabala siya na maraming pamilyang Amerikano ang hindi batid kung gaano kataas na ang level ng kompetisyon sa ibang bansa. Ang lumalawak na globalisasyon ng NBA ay hindi nakakabuti sa mga American players. Ipinunto ni Perkins na habang abala ang mga magulang sa AAU sa Amerika sa pagpapakitang husay ng kanilang mga anak,
Mas sistematiko at mahusay ang player development sa ibang bansa gaya ng France, Africa at iba pa, kung saan may lumalabas na mga player tulad nina Victor Wembanyama, Luka Doncic, Nikola Jokic, Joel Embiid at Giannis Antetokounmpo. Binanggit din nila ang Basketball Africa League na aktibong naghahanap at nagde-develop ng mga susunod na international stars. Ayon pa kay Perkins, makikita na ang epekto nito sa NBA kung saan sa huling 7 taon, puro international players ang nanalo ng MVP, kabilang na ang pinakabago, si Shai Gilgeous-Alexander mula Canada. Lalong nabibigyang diin ang global na direksyon ng NBA matapos ang pulong ni Commissioner Adam Silver sa UK kaugnay ng posibleng pagbuo ng European League na muling nagpapatanong kung mapag-iiwanan na nga ba ang mga Amerikanong players sa kanilang sariling liga. Sa huling balita, habang sinusubukang makahanap ng bagong NBA team ang isang former star ng UCLA Bruins, posible kaya na may isa pang papunta na sa Los Angeles para sa Lakers? Sa isang live stream ng Bleacher Report, ibinahagi ni Jake Fisher ang pinakabagong balita tungkol sa NBA. Lumitaw ang pangalan ni Kevin Love at may mga usap-usapan na posibleng bumalik siya sa Los Angeles kung saan siya nag-aral ng kolehiyo at kung saan din siya ipinanganak. Sa pagkaintindi ko, gusto lang talaga ni Love na mapunta sa mga malalaking lungsod na kilala sa karangyaan. Sa tingin ko, malamang na kung lilipat man siya, ito ay sa isang lugar tulad ng New York o Los Angeles. Kaya titingnan natin kung mangyayari ito para sa kanya. Malayo na siya sa dating antas ng kanyang laro. Dahil sa mga issue sa likod at pagtanda, naging bench player na lamang siya ngayon sa edad na 36 na taon. Kung sakaling mapunta si Love sa Lakers, halos walang inaasahan na siya ay magiging game changer sa court. Ngunit sa labas ng laro, maaaring maging napakalaking tulong ang presensya niya sa team. Siya ay kilalang positibong impluwensya, isa siyang matalino at mahusay magbasa ng laro sa mataas na antas. Para sa mga batang players na gustong mas mapabuti ang larong iyon ng basketball, mahusay siyang maging mentor. Ang chemistry na maibibigay niya ay isa pang potensyal na benepisyo. Matagal na siyang naging kakampi at kaibigan ni LeBron James. Dahil sa kanyang track record, may dala siyang kredibilidad na agad nire-respeto ng iba. May saysay din ang kagustuhan ni Love na maglaro sa isang team na may tsansang magkampiyon dahil sa kanyang kagustuhang manalo. Ang 5-time All-Star ay kilala ring cosmopolitan na player, kaya't lohikal na interesado siya sa mga lugar tulad ng New York at Los Angeles. Noong nakaraang season ng NBA, lumahok siya sa kabuuang 23 laro para sa kanyang team. Sa limitadong minutong ibinibigay sa kanya kada laro, karaniwang nasa 10 minuto ng aksyon, nagawa pa rin niyang mag-ambag ng isang disenteng bilang ng puntos na may average na 5 puntos bawat laro. Bagamat hindi kalakihan ang kanyang playing time, pinakita pa rin ni Love ang kanyang kakayahan bilang isang veteran player na may sapat na karanasan sa liga. Si Love ay nagtala ng 35% field goal percentage at 35% mula sa 3-point range. Bagamat hindi ito ang pinakamataas sa kanyang career, patunay pa rin ito ng kanyang kontribusyon sa opensa, lalo na sa floor spacing. Sa kabila ng limitadong papel, mahalaga pa rin ang kanyang presensya sa rotation dahil sa leadership at karanasang na ibabahagi niya sa mga mas batang kakampi.